Eto hindi po ako DDS. Pero bakit ako hanga kay Tatay Digong? Dahil sa katapangan niya bilang isang leader. Sabi ko nga biblical times, scientifical, o sa lahat ng history, wala akong nakitang isang leader na duwag. Ang alam ko, lahat ng naging leader, maging sa history, mga Egyptian, hanggang sa panahon ng mga biblical times, sila Haring David, sila Solomon, lahat ng mga naging leader, o leader ng hukbo, leader ng organisasyon, leader ng bansa. Pag ikaw leader, talagang matapang ka. No? Dito ako humanga kay Tatay Digong. Hindi ako DDS, no? Pero hanga ako sa kanya, sa katapangan niya. Lahat naman tayo dito sa bansa natin matatalino, maraming alam Hindi natin kailangan ng matalino. Hindi natin kailangan ng maraming experience. Hindi natin kailangan ng veterano sila. Ang kailangan natin, yung matapang na leader na handang bumangga. At ang paniniwala ko si Tatay Digong, isa sa mga taong bumabangga sa mga hindi kayang banggain ng ibang tao. Katulad ni Senator Marcoleta, matapang din. Ito, painggan natin ang reaction video sa dating video ni Tatay Digong. Pero nung lumabas itong People's Initiative, okay man yan. Abogado ako. There are 3 ways of amending the Constitution. Mag-constitutional convention, mag-election tayo sa political districts ng representante para sa assembly to convene there and propose changing or modification of our Constitution. Itong People's Initiative, pati itong Congress, they would convert the Congress into a constituent body and propose the Constitution. Alin man dyan sa lahat, it will be submitted to the people for ratification. Ang problema dito, ako, Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, ako sa teorya ko lang sabi ko nga, isa sa mga dahilan kung bakit si Tatay Digong